Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15, verses 1 and 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Fruitfulness is the goal. So, marami sa atin, akala natin nung na-born again po tayo, na-save tayo, tapos na ang lahat, ano po. Kaya excited tayo na ipangaral ang gospel para dumating na si Lord at mawala na tayo sa mundong ito. Pero yun ba ang goal ni Lord sa atin pong buhay? Today, pag-aralan natin bakit fruitfulness ang goal ni Lord sa buhay ng mga Kristiyano. At dito po sa text natin, makikita po ninyo ng ating pong Panginoong Hesus, siya yung tunay na puno ng ubas. At ang ating Ama sa Langit, ang gardener o tagapag-alaga. At mapapansin ninyo sa buhay na ito, ganito po yung magiging karanasan natin. Ano po? Sabi sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So balikan ko lang po yung sinasabi ko kanina. Akala natin tapos na ang lahat nung tayo na save. Ano po? Pero magugulat po tayo, may mga problema pa pala. May mga pagsubok pa, hindi natin maipaliwanag. Akala natin Lord, okay na ang lahat dahil na-born again kami. So, ano ang purpose ni Lord sa mga nangyayaring ito sa ating buhay? So, malinaw po, ano po, dito sa text na binasa po natin, fruitfulness po ang end goal ng ating Ama sa Langit. Ano po? Yan po ang end goal ng Christianity. Yung maging mabunga po tayo. Ano po? Kaya kung kayo po ay nag-aalaga ng halaman, di ba nalulungkot kayo kung hindi namumunga yung inyong mga alagang halaman? Ano po? Kaya mapapansin niyo dun sa Mark 11 verse 12 to 14, ano po, nung kinurse ng Panginoong Hesus yung fig tree, ano po, mapapatanong tayo, bakit ginawa iyon ng Panginoong Hesus? Ano po? Ang question kasi doon bakit naman hindi naman season ng fig tree? Di ba? Hinanapan ito ng Panginoong Hesus ng bunga. Ano po? Kasi alam niyo po, ang Christian life, dapat po namumunga tayo in season and out of season. Ano po? Kaya gusto ng Lord kasi maging mabunga po yung ating pagiging Kristiyano. Ano po? At walang excuse para hindi tayo magbunga. Kasi malinaw po, yung mismong buhay ng Panginoong Hesus dumadaloy sa atin. Siya po yung vine. Siya po yung puno ng ubas na binabanggit po dito. His very life is flowing through us. Ano po? Kaya dapat talaga mamunga po tayo mga believers. Ngayon, sagutin natin yung tanong, how Christians should view suffering or trials and adversities? Paano natin tatanawin itong mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay ngayon? Ano po? Kasi ang sarap sana ng pakiramdam na wala na tayong gagawin sa mundong ito no? Pero bakit ganun? May mga pagsubok pa. Bakit pinahihintulutan ito ng Diyos? Ano po? Unang-una po, dapat makita natin ito na training sa ating buhay. Ano po? Yung pong sinasabi ng Romans chapter 5 verses 3 to 4. We rejoice in our suffering because it produces perseverance, character, and hope. So, yun pala ang pinuproduce ng suffering. Ano po? Kung maintindihan lang natin, ano po, nababago tayo sa panahon ng trials and adversities. Ano po? At parang mga sundalo, natitrain tayo, ano po, to become good soldiers. Yun po sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 3. Endure hardship like a good soldier of Jesus Christ. Ano po? Kasi yung mga sundalo, pansinin niyo po, no? Humuhusay sila, lumalakas sila, tumitibay sila sa pamamagitan ng training. Kaya habang nasa mundong ito, may mga
trials, may suffering. Kasi diyan tayo natitrain. Hindi yan para sirain tayo, kundi para palabasin yung potential natin bilang mga anak ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 8, verses 18 hanggang 19 na sinasabi dito ni Apostle Paul na our present suffering is nothing compared to the glory that will be revealed in us. May mahahayag sa ating buhay pagkatapos nating dumaan sa mga matitinding suffering. Marireveal yung mga anak ng Diyos. Kaya excited ang sangnilikha, the whole creation, excited yan na makita, na ma-reveal yung mga anak ng Diyos. Kaya pansinin nyo, paano tayo dinidescribe ng Biblia? Sabi sa Romans chapter 8 verse 37, tayo daw po'y more than conquerors. Mga mananagumpay tayo. Mga overcomers po tayo, sabi sa 1 John chapter 5 verse 4. So paano tayo tatawaging mananagumpay o overcomer kung wala tayong tinatalo sa buhay na ito? Kaya may purpose po talaga kung bakit may mga paghihirap pa tayong nararanasan sa buhay na ito. So muli, pag-iisipin ko na naman kayo, Christian nowadays, gusto natin puro sarap eh. Walang transformation pong mangyayari kung puro sarap. Gusto natin, kadalasan, magandang church building, aircon, yung magagandang music, kala natin yun ang environment for growth. Hindi po. Nalulungkot nga po kung minsan ganun na kaganda yung church, pero yung mga Christians, tamad pa rin umattend. Isang kanto lang yung pupuntahan niya, hindi pa rin a-attend. Kasi nasanay po sa sarap. Ito po, pansinin ninyo, Bakit yung mga OFW Christians, yung mga nasa ibang bansa, lalo na doon sa mga bansang hindi namang Kristiyano, mas mabilis silang mag-grow, mas malalim sila, mas passionate sila, kahit pinipersecute sila, tuloy pa rin sila, kahit malungkot, kahit malayo sa pamilya, walang permanent na church building. Yung iba sa kanila, wala pang ang pastor, naghaling sa Bible school. Pero ang sigasig nila, ang sisipag nila sa gawain ng Panginoon. At totoong nagbabago sila. Makikitaan mo sila ng transformation. Kasi makikita po ninyo, may purpose po yung trials and sufferings sa buhay po ng mga Kristiyano. Kaya hamon po ito sa atin ngayon, mga kapatid. Pag-isipan natin ito. Kasi ang goal ng Lord sa buhay ng mga Kristiyano, fruitfulness. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Paguhin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami. Nais naming lumago, maging fruitful sa buhay na ito. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.